Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Daet sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Daet. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa kadtong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, kapitumput-walong kabanata. Ang talata po ay 33. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na, biglang-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na araw. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At kami po'y nananalig sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Walang karumihan, walang kasalanan, kasinungalingan ng mananatili sa buhay ng iyong mga anak sapagkat ito'y sapat upang kami linisin, pagkuhin at italaga sa paglilingkod sa iyo. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Daet sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Daet ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Paintulot mo po, Panginoon, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Daet. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tunay, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 32 kabanata. Ang talata po ay 18. Sorry po. 19 hanggang 21. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Pinasabi niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Iniisip ni Jacob na sa ganitong para ay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito ay nauna sa kanya, nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabi iyon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan yung karunungan ng ating nunong Jacob na kanyang ipinauna yung kanyang mga regalo.
ano po, kasama nung kanyang mga alipin. Pinasabi niya nakasunod na siya. Pero ilan po iyon? Ano po ang magsasabi? Iwahiwalay yung kanyang mga katiwala. Ano po, nagpadala siya ng kamelyo, nagpadala siya ng tupa, nagpadala siya ng kambing. Eh, magkakahiwalay po yung mga yun. So, ang ibig sabihin, bago pa makarating kay Isaw, ito yung sinasabi ni Nunong Jacob, ano, na napatawad na siya. Kasi dahil doon sa mga regalo na kanyang ipinadala. Alam niyo po ang kaisipang ito, samantalang kung titignan natin, sa Bisaya pa, tawag dito maro. Ano po, yung matalino, pero merong ibang merong ibang kaisipan. Ano po, parang may pandaraya. Pero kapag tinignan po natin, mauunawa natin na siyempre may takot siya sa kanyang sarili dahil kapag binalikan natin, mga kapatid, ninakaw niya yung pagpapala para sa kanyang natatandang kapatid na si Isaw. Yung biyaya na para dapat kay Isaw, hiningi niya at ipinagkaloob naman sa kanya sapagkat yung kanyang tatay no pagkakataon na yun, bulag na. Ano po? So, dahil sa ganitong kaisipan, umiisip siya, nag-isip siya ng kapamaraan upang siya'y mapatawad. Ang sinasabi po sa atin ng bahaging ito ng banal na kasulatan, gumawa tayo ng paraan ng pakikipagkasundo, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong pumayag na tayo'y mananatili sa isang lugar ng pagkagalit, hinanakit, at kaisipan na paghihiganti. Hindi po ganun. No? Siyempre, Bernie, paano naman siya maghihiganti? Siya nga yung nagkasala. Oh, well, pero kung iniisip mo na papatayin ka, hindi ba, di ba, paghihiganti yung isasagot mo ron. Pero, dahil doon sa panahon ng paglalayo, ito pala yung panahon ng paghahanda. Ay, alam niyo, dapat maunawa natin to. Kung pumayag ang Panginoon na magkaroon tayo ng panahon, ng pagkakataon na mailayo dun sa ating mga mahal sa buhay, ako, apa, mga kapatid, ito palang panahon na ito, panahon din upang tayo minsan pang muling makipagkaisa sa kanila. Kapag dumating na yung panahon na itinakda ng Panginoon. At alam niyo, ang nakatutuwa, sapagkat sa bahaging ito ng banal na kasulatan, hindi siya dumating na walang laman. Hindi siya makikipagkasundo nang wala siyang dala-dala. May pagpapala siyang atin. Yun nga yung kanyang iniisip na magiging dahilan kung bakit makikipagkasundo sa kanya yung kanyang kapatid, yung kanyang kuya. Kasi meron siyang mga regalo na ipinahatid sa kanya. Samantalang ito po, katulad nga nung sinabi ko kanina, no, medyo mukhang kakaibang plano. Pero, di ba, ang regalo ay nakakapagpalubag ng loob. Pero alam nyo, makikita naman natin sa mga susunod na talata kung ano ang magaganap. Pero, isang kaisipan ang sinasabi sa atin ito, na kailangan meron tayong plan, na kailangan meron tayong paghahanda sapagkat ang itinakda at itinalaga ng Panginoon ay susunod at gumaganap sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Sa ganitong paraan, mga kapatid, ako po lubusan ako umaasa na yung pagkatakot, yung pag-aalala, yung pangamba, papawiin yan lahat ng Diyos. At gagawin ng Diyos na kapanatagan, kapayapaan sa kanyang piling. So ano ngayon ang dapat kong gawin, Bernie? Aba, kung meron kang kapatid, kakilala, kaibigan, no, kamag-anak na meron kang hindi pakikipagkasundo, alam niyo, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, kung ikaw ay maghahandog, at maalala mo na meron kang problema sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid,
Sabi niya, iba, iwanan mo yung handog mo. Kailangan mong magpatawad. Kailangan mong makipagkasundo dun sa nakaalitan. Sapagkat kung ikay magpapatawad, ang sabi ng Panginoon, medyo halo-halo na po ito, no? Kung ikay magpapatawad, ikaw naman ay patatawarin ng ating Panginoon. Nalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Kami po ay nagpapasalamat nun sa pagkakataon na kami ay nakikipagkaisa sa iyo at ikaw po ang gumagawa ng paraan upang lubos naming maunawa at matanggap ang iyong salita. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na itinatago namin ng galit, hinanakit at sama ng loob sa aming mga puso. Ipahintulot mo, Amang Diyos, na maging yung mga nakagawa sa amin ng hindi mabuti ay aming mapatawad. Hayaan mo, Amang Diyos, na salitain namin ang iyong paglilinis. Salitain namin ang iyong pagtutuwid sa aming kaisipan, sa aming mga puso, upang tunay ang landas na aming lakaran, ang iyong landas ng katwiran. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Daet sa probinsya ng Camarines Norte. Ang aming panalangin tunay, ang iyong katawan na nasa bayang ito ay magkaroon ng unawaan. Hayaan mo pong magpakumbaba sila sa isa't isa at kanilang tanggapin ang iyong pagsama at pangunguna sa pangalan ni Jesus. Dasal namin ang iyong pag-ibig ang siyang mag-umapaw sa puso ng iyong mga anak, maging dahilan kung bakit, Lord, magpatawaran sila at dumaloy ang pagkakaisa na nagmumula sa iyo. Maging dahilan kung bakit ang Santong Espiritu ay makapagtatag ng altar para sa aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Daet. We decree the fire of revival to flow sa probinsya ng Daet. Kaya mong maranasan nila ito, Panginoon, at dumaloy ang Espiritu at kapangyarihan. We decree power. We decree miracle. We decree your anointing sa bayan ng Daet. Kaya mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Mapawi ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kasinungalingan tunay sa iyong kapangyarihan magtagumpay ng walang katulad. Lord, dasal din namin ang kaunlaran at hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo ang kinin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pangunguna mo sa aming pinakamamahal na bayan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng iyong Santong Espiritu at ng dakilang pagkatakot sa iyo sa aming Pangulo, Marcos, sa aming pangalawang Pangulo, Duterte, Panginoon, sa Senado, sa Kongreso, sa Judiciary, sa Military, sa Police, sa local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Sa pangalan ni Jesus, Lord, walang kasinungalingan ng kaaway ang magtatagumpay. Bagkus, ang mangyayari ay yung dakilang kalooban. Lord, hinihiling din po namin sa lahat ng nagaganap na uh, pagsasaliksik, Panginoon, yung mga ginagawa nila sa Senado, sa Kongreso. Lord, hiling namin na walang kasinungalingan ng magtagumpay sa mga ito. Hiling namin ang iyong katotohanan. Hiling namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa lahat ng ilalahad nila, Panginoon, sa mga pagtitipo ito. Idinudulog din po namin sa iyo yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng karunungan, kalakasan, at kakayahan upang lakaran ang iyong tawag, ang iyong dakilang kaloob. Panginoon, pawiin mo po ang anumang pag-aalala, pagkatakot. Hayaan mo pong magkaroon sila ng kapanatagan na ikaw yung kanilang kasama. Ngayon din po, Panginoon, sa aming mga OF
OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo, Panginoon, na sumaksi ang iyong Santong Espiritu sa kanila at maipahayag nila ang iyong katotohanan sa mga bansa na iyong pinagdalahan. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Hayaan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan ng mga ministeryong ito ay maipagkaloob mo upang makalakal at makaganap sila sa dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalag at ideklara ang iyong pagsama at pangunguna sa Kanya. Father, we pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Ama, ang aming panalangin sa iyo, hindi ang kaisipan ng laman. Dasal namin ang iyong kalwalhatian. Dasal namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Patuloy na iligtas ang iyong mga anak patungo sa landas ng katwiran na iyong ninanais. Siniling namin na sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga pastor, sa mga manggagawa na makakaniig ng iyong lingkod ang apoy ng paghahanap sa iyo, ang apoy ng pagnanais na maranasan ng pagkilos ang matagpuan at siyang tumpukin ng iyong Santong Espiritu. Ito din yung aming panalangin para sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau. Lord, hayaan mo na may mangyaring mga himala, may mangyaring pagsama, pangunguna, at pagkilos. We also declare your fire of revival, Panginoon, sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Russia, sa Brazil, sa Japan. At Lord, ang aming pananampalataya, hindi ka papayag na may mamimiss sa mga bayang tataglayin, sasamantalayin ng iyong Santong Espiritu ang pangunguna, pagsama, at ang apoy ng iyong pagkilos. We also declare your peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo'y dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. Hanggang sa susunod po, while we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.